Araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Claressa Shield ng Amerika kontra Vanessa Lapidus-Juanes ng Canada. Magsisilbing challenger po itong si Claressa Shield sa WBC na hawak ni Vanessa. At kasama dito sa nakataya sa bakbakan ang bakanting WBO, idagdag natin itong WBF. Fight schedule July 27, 2024, nagaganapin sa Little Caesars Arena, Detroit, bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis. Detalyado po ninyong malalaman kung saan niya ba naging dihado, saan niya ba naging liyamado itong magkabilang panig. Na kung saan malaki rin po ang tsansa na magkakakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran. Nasa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Kaya naman inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas sa aking prediksyon o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga na ay ang makapag-desisyon po kayo. At dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya naman sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pat simulan na natin. At unahin natin ang sa panilang kampyon na si Vanessa Lapidus-Juanes ng Canada. As a pro boxer, itong si Vanessa Lapidus-Juanes ay may impresibong kartada. 7 wins with 2 wins coming by way of knockout, may isang talo. Kasalukuyan niyang hawak ngayon ang WBC World Heavyweight title. Sa pambabae po ito May edad na 29 anyos itong si Vanessa at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 28.57%. Last fight March 7, 2024, nakasagupan nito si Abril Vidal na kung saan nakataya sa kanilang bakbakan ang vacant WBC World Heavyweight title. Panalo itong si Vanessa by split decision at natikba naman ni Vanessa ang unang pagkatalo ay noong 2017 sa mga kamay ni Alejandra Jimenez. At nakataya din po sa kanilang bakbakan ang WBC World Heavyweight title. Doon natalo si Vanessa Lapidus-Juanes by third round technical knockout mga idol. At pagkatapos noon, nag-comeback fight po ito. Matagumpay ang kanyang pagkapanalo. Na kung saan, nagkaroon pa siya ng tatlong laban na puro panalo. Dalawa doon by unanimous decision or split decision at isa ang sa referee technical decision or technical knockout. At idagdag natin ang karanasan ni Vanessa bago siya pumasok sa pro boxing. Siya po ay lumalaban sa amateur boxing doon sa kanyang bansa sa Canada. Katunayan, naging Canadian Women Heavyweight Champion noong 2014, 2015 itong si Vanessa Lapidus-Juanes na may impresibong kartada sa amateur fights, 17 wins with 4 losses lamang. Ngayon, pagdating naman sa skills nitong si Vanessa Lapidus-Juanes, mga idol, masasabi kong ito po ay isang boxer-puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban ng burulan o tututumakbakan, may counter-punching style. Napakasipag nito kung bumabato ng mga jab 1-2 combination. Sa madaling salita, volume puncher, itong si Vanessa Lapidus-Juanes. Pero, pagdating naman sa depensa mga idol, average, may mga buta sa depensa na kung saan prone sa counter. Ngayon, sa pagbato ng mga suntok, taglay ang timing, siyempre bigat na rin ang kamao nito kasi iniinda ng kanyang katunggali Volume, siyempre accurate din kung bumabato ng suntok itong si Vanessa Lapidus-Juanes. Ngayon, sa panig naman ng Amerikana na si Claressa Shield. As a pro boxer, may impresibong kartada naman si Claressa Shield. Nabubulol ako. 14 wins with 2 wins coming by way of knockout, undefeated. Kasalukuyang hawak nitong si Claressa Shield ang IBF, WBA, WBC, WBF, WBO doon po sa middleweight division. Sa madaling salita, undisputed
world champion sa pambabaeng boxing, si Claressa Shield. At may edad ito na 29 anyos, height 5 foot and 8 inches, reach 68 inches. Orthodox ang kanyang stance sa count ratio 14.29%. Last fight June 3, 2023. Marcela Cornejo. Panalo by unanimous decision si Claressa Shield. Karanasan o eksperyensya nitong si Claressa Shield, mga idol, ang mga matitinding na kalaban nito ay ang katulad ni Savannah Marshall, na kung saan kasalukuyang Unified World Champion ito sa Super Middleweight Division. Tinalo ito ni Shield nung lumaban sa Middleweight Division itong si Savannah Marshall. Unified World Champion yan sa kasalukuyan, itong si Savannah Marshall, IBF, WBO sa Super Middleweight Division. Emma Cousin, kasalukuyang Unified World Champion din ito sa Super Welterweight Division. Ngunit noong napasagupa kay Shield ito sa Middleweight Division, tinalo ito ni Shield by unanimous decision. Si Ivana Habazin, kasalukuyang may hawak sa WBC. Doon man po sa welterweight division. Nung tumaas ito sa middleweight division, tinalo rin ito ni Claressa Shield. Itong si Claressa Shield, mga idol, back-to-back Olympic gold medalist ito na may impresibong kartada. 64 wins with 5 wins coming by way of knockout at may isang talo. So dating Olympian si Claressa Shield bago po ito pumasok sa pro boxing. Sa skills naman na taglay-taglay nitong si Claressa Shield, masasabi kong all-around boxer ito. Bakit? Halos lahat ng galawan mayroon ito. May husay sa teknikalan, magaling ang opinsa at dipinsa ng boksingera na ito. So halos lahat ng galawan, pwede siyang pressure fighter style, defensive style, counter punch style, lumalaban sa brulan o tututurok-bakan at may taglay na kahusayan pagdating po sa dipinsa at opinsa. So madaling salita, may husay ito sa teknikalan na bakbakan. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi natatamaan. Natatamaan at natatamaan pa rin itong si Claressa Shield. Hindi naman ito katulad nila Floyd Mayweather Jr. at Shakur Stevenson na mas marami yung takbo kaysa suntok. Ito talaga nakipagbugbuggan. Sa totoo lang, mga idol, hindi ko naman sa nag-discriminate tayo ng boxing kasi lalaki tayo. Mas maganda pang boxing ng mga babae, ma-action. Kaysa laban ng mga may taglay na sweet science of boxing na nabuburingan tayo. Pero dito sa mga babae, maganda ang kanilang suntukan talaga. Hindi nga lang katulad sa mga lalaki na talagang bagsakan, siraan ang mukha. Hindi lang katulad na ganon. Pero talagang suntukan. Mas ma-action pa nga. So may nadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga idol, itong si Claressa Shield ay lumalaban lamang sa middleweight division. Ilang division ba ang kanyang lalaktawan para makasagupa lamang si Vanessa Lapidge Juanici? Heavyweight division na itong si Lapidge, mga idol. Middleweight. Okay. Super middleweight ang sunod. Sunod niyan ay light heavy. Sunod cruiser. Sunod heavyweight division. Sa panlalaki, kasi hindi ko kabisado yung sa pambabae kung ilan ba ang sa division nila. Kung masusunod na sa panlalaki, 4 division ang aakyatin ni Claressa Shield para lamang makalaban si Vanessa Lapidge Juanici. Yun po, mga idol. Kung susundin natin ang division ng panlalaki. Kaso hindi ko alam kung may ganun ba, may cruiserweight division ba ang pambabae, dahil hindi ko pa nasuri, mga idol. Kasi nga, malapit na ang laban na ito. Middleweight. So, yan dyan si Claressa Shield. Super middleweight. Sunod sa super middleweight, light heavyweight. Sunod sa light heavyweight, cruiser. Sunod, heavy. Kasi hindi yata na yung bridgerweight division, hindi yata na aprubahan pa. Pero yan nga, kung sa panlalaki, 4 division ang aakyatin ng Claressa Shield, mga idol. Ganon kalayo. So disadvantage para kay Claressa Shield yan. Madala ba niya yung kanyang tibay? Madala ba niya yung kanyang lakas dito sa heavyweight division? Kaya naman, patuloy kayong sumubaybay. Kasi baka naman,
Dito naman tayo sa physical appearance ng dalawang maglalaban. Sa edad parehong 29 anyos. Ngayon dadako ta sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Pagdating po sa height, mas matangkad si Claressa Shield ng 2 inches doon kay Vanessa Lapage. 5 foot and 6 inches ang height ni Vanessa Lapage. Si Claressa Shield naman ay 5 foot and 8. So mas matangkad ng 2 inches itong si Claressa Shield. Sa reach naman, di po magkakalayo ang dalawang maglalaban. Parehong orthodox. Ngayon, pagdating sa power, 14% ang knockout ratio ni Claressa Shield, 28% ang knockout ratio ni Vanessa Lapage. So lamang po sa power. Lamang sa height si Shield, lamang naman sa power ang kasalukuyang kampiyon ng heavyweight division na si Vanessa Lapage. Ngayon, dadako tayo sa karanasan o activity. Si activity muna tayo. Last fight ni Claressa Shield, June 3, 2023. So, ang laban nila July o August. 1 taon at 2 buwan na hindi napapalaban si Claressa Shield. Mga idol, delikado yan. Baka ay pinasok sa tinatawag natin na ring rust, na kung saan once na ang isang atleta pasukin sa ring rust, bunga ng matagal-tagal na panahon na hindi pagsampa nito sa ibabaw ng ring para mapapalaban, apektado ang galawan, power at stamina. So disadvantage ulit para kay Claressa Shield. Oo. Ngayon, sa karanasan naman, itong si Claressa Shield, kung sa karanasan tayo, malalim na ang karanasan nito. Dating Olympic gold medalist at kasalukuyang undisputed world champion sa middleweight division. Pero dahil sa for the first time mapapalaban si Claressa Shield sa heavyweight division, so may kalamangan si Vanessa. Kasi doon sila magpangabot sa heavyweight division. Hindi pa natin nakikita kung ano ba ang galaw, ano bang kayang gawin nitong si Claressa Shield doon sa heavyweight division. Ngayon, dadako naman tayo sa skills na magkabilang panig. All-around boxer itong si Claressa Shield, samantala itong si Vanessa Lapage Juanes ay isang boxer puncher. So, mga idol, mas may kalamangan po si Claressa Shield in terms of skill. Oo. In terms of skill, lamang po si Claressa, pero hindi po ganun kalayo. Bakit? Bulyong puncher itong si Vanessa Lapage, si Claressa Shield naman timing. Marami din ito kung bumato ng suntok si Claressa, pero timing lang. Yung kung makapabor siya, susuntok siya ng marami. Hindi siya magastos. Unlike kay Vanessa Shield na talaga namang nagpapakawala ng one combination. Makulit itong si kaso nga lang yung depensa naman nitong si Vanessa Lapage, kung ikumpara kay Shield, medyo malayo ang agwat. Mas magaling talaga sa depensa si Claressa Shield. So ngayon dadako na tayo sa ating comparison. Pasensya na kayo at medyo napahaba-haba itong ating talakayan. Sino ba llamado dito, Kuya Dong Sports? Height, lamang si Shield. Sa power, lamang si Vanessa. Sa skills, may laban si Claressa, pero kasi doon sila magpangabot sa heavyweight division, hindi pa natin nakikita ang magagawa ni Claressa Shield, so may kalamangan si Vanessa. Kung i-convert natin ito sa percent, 55-45 in favor of Vanessa Lapage Juanes. Sa skills, lamang po si Claressa Shield, pero ang katanungan natin, kung yan ba ay madala niya sa heavyweight division na kung saan tataba siya, dadagdagan siya ng ilang libra. Hindi lang basta dagdag, mga idol, maraming maidagdag na libra. 4 division ang kanyang aakyatin kung susundin natin ang pagkuha ng division sa panlalaki na boxing. Kasi middleweight division ang kasunod, super middleweight division, light heavyweight division, cruiserweight division at heavyweight division. So 4. Kaya dito, mga idol,
55-45 in favor of Vanessa Lapage Juanes. Oo. Kasi di natin alam kung madala ba ni Claressa Shield yung hand speed, yung power, yung tibay niya dito sa heavyweight division. Kasi kung sa panlalaki lamang ito mga idol, para akong nananaginip. Bakit wala pa tayong naririnig na ganon ang itinaas? Ay bakit si Pacman? Si Pacman kasi dumaan naman sa hagdanan. Step by step si Pacman. Ito, walang step. Didiretso yung apat. Ganun kalayo mga idol. Pero 55-45 pa rin ang maibibigay ko dyan. Kasi alam nyo bakit? Dahil po sa ano ni Claressa Shield, na siya ay dating lumalaban sa Olympic. At yung kanyang karanasan din naman ay hindi naman basta-basta. Pero yun nga, hindi pa natin nakikita ang kanyang magagawa dito sa heavyweight division. Akala ko kasi mga idol sa nag-request nito na super middleweight division lang, sa light heavyweight division, ganyan, kasi posible pa. Pero ito, middleweight, diretso sa heavyweight, grabe to. Oo, sa totoo lang. Pero ganun naman, 55-45 in favor of Vanessa Lapage Juanes. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Hindi ko nga maisip mga idol grabe naman to si Claressa Shield. Okay. Prediction ko dyan, Claressa Shield by split or unanimous decision. Kuya Dong Sports, may chance bang makapagpa-knockout si Claressa Shield? This is boxing, anything can happen. Posible, pero hindi po ako kumbinsido. Sa sarili ko, hindi ako kumbinsido magawa ni Claressa Shield. Pero this is boxing, anything can happen. So, malay natin. Lalo't hindi naman kasi kilalang knockout artist si Claressa Shield. Ay kung katulad lang ito kay Laila Ali, anak ng The Great Muhammad Ali, na talagang 24 wins with 21 wins coming by way of knockout, posible. Pero hindi naman kilalang knockout artist. Pero this is boxing, mali natin makapagpatama ng ganon si Claressa Shield na kaya niya may knockout si ano. So yun nga, Claressa Shield ako dito sa laban. Pero nasabi ko na sa inyo ang mga disadvantages ni Claressa Shield dito mga idol. Ang ikinalalamang-lamang nitong si Claressa Shield, height. Matangkad kasi si Claressa. 5'8". Ang kalaban niya 5'6". Diyan lamang nakakalamang si Claressa. At sa skills, which is optional pa. Kung madala ba niya yung hand speed, yung kanyang liksi, kung dadagdagan ang kanyang timbang. Pero yun nga, tapos na tayong maghayag sa ating official prediction, which is, ako ay pabor kay Claressa Shield. Ngayon, sa panig naman itong si Vanessa Lapage Juanes. Mga idol, natural na ito sa timbang at may may pagka-agresibo at volume puncher. So, dito sa labanan nila mga idol, dahil siya ang yamado, hindi nakapagtataka kung manalo ito ba unanimous decision or split decision. Lalo na kanyang division ito. Siya ang dinayo. Oo, may mga kalamangan ang kalamangan nga lang ni Claressa height, pero sa power, sa naturality sa timbang, ay nandun kay Vanessa. At siya pa ang champion dito. Lamang sa Amerika gaganapin ang laban. Diyan, mag-isip kayo dyan. Kaya, dito mga idol, optional. Kaya itong si Claressa Shield, bagamat mapapalaban sa heavyweight division, hindi niya binitawan ang mga titulo niya sa middleweight division. At nang sa ganon, kung sakaling matalo siya sa heavyweight division, ay laban pa rin siya. Which is, didipinsahan niya ang kaniyang 4 major title belt. Yan ang logic mga idol, na kung saan parang si Vargas lang na makapagdepensa sa kanyang titulo. Ganun lang yun mga idol.
At parang si Navarrete lang na napalaban sa lightweight, natalo, o may titulo pa rin naman siya sa super featherweight division, so pwede siya makapagdepinsa, which is hindi mawawala sa kanya ang mga opportunity na nararapat din sa kanya as a world champion. Kaya mga idol, malaking pagsubok ito kay Claressa Shield. Bagamat Shield talaga ako dito, pero hindi na yan kapag taka kung matalo siya dito dahil nga 4 division ang kanyang nilaktawan, mga idol. Ang layo eh. Kung sa ano ito, kung sa panlalaki lang sana, para ako na naginip eh, ang layo eh. Oh, parang ilagay si Inoue ba? Ano bang ano si Inoue? Super bantamweight. So dagdagan natin ang 4. Featherweight, super featherweight, lightweight, super lightweight. Oh, parang ganun. Si Inoue super bantamweight, diretso sa super lightweight. Kakalabanin niya ang katulad nila ni Pitbull Cross. Ganon ang kalagayan ni Claressa Shield dito. Kaya di na yan makapagtataka kung siya matalo dito. Tandaan natin, inactive din ito. Kaya abangan natin kung ano ba ang magagawa. Kasi itong si Claressa Shield, mga idol, masyado itong tiwala sa kanyang sarili. Kung saan sinahihan pa nga niya si Turman, Golovkin, kanyang lalabanan. Pero nadali naman siya sa isang journeyman na lalaki. Isang lip hook, bagsak siya, higa siya sa luna. Eh, mabunganga lang, siyempre babae, natural, mabunganga. Kaya abangan natin kung ano ba ang kanyang magagawa sa kanyang history ito, mga idol. For the first time yata ito. Kaya abangan natin. Hanggang dito na lamang. Ito pa ng Sports PH. Ay, mga idol, munti ko makalimutan na ang susunod nating tatalakayin ay ang bakbakan sa pagitan ni Pitbull Cross at ni Valenzuela. At idagdag natin, Andy Ruiz, sino yung kalaban ni Andy Ruiz? Yun po ang ating tatalakayin sa mga susunod na araw. At hanggang dito na lamang, ito Bandong Sports PH. Lakas ng ulan, mag-ingat tayong lahat. God bless.